Kanya-kanya na doon, meron din, oh. Akin na to lahat. Sige kayo, balang kayo. Sige na, 15! Oh, Arna din, ibigay mo na kasi nakaupo. Opo. Ayan, number. Ayan. 15. Ate, tapos sa pote. Opo. Pero tulog yung iba. Mamaya, ibalik mo. Yung iba po mamaya ulit. Balik ko na lang. Ready na po ba tayo sa intermission number? Yes! Opo, yes! Tinatawagan po natin ang DG11 sa grupo ni Sister Beth. Nagbibigay po ng intermission number. Alapakan po natin sila. Alapakan po natin sila. Mga sister, Kaya nga mga pagkain ninyo nasa harap ko. kanino po ito mga to? Teka, itatapon ko muna akin yan. Ito, kanino to? Hindi ko alam yan dahil. Baka wala na. Check it out. Wala na rin naman. Yes po. Paano ang ano? Tawagan mo sa door. Tawagan mo dito. Sino? Kahit na wala. Basta may tumatawag. Ay, Pastora! Ay, Pastora! I miss you so much. Lagi na sila sa YouTube. Mag-lipstick muna ako, lipstick. Ready. Uy, meron pala ito. Ano to, naka-live to? Nakatira YouTube lang. Ay, ang balita ka na. Opo, may meron din mamaya. Oo, grabe na, talaga. Papacheck lang po attendance nito. Ay, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating senior pastor, si Pastora Dets po. Yeah, magandang hapon po sa inyo lahat. I'm so happy to see you here. Ilan ba to? I thank God na nandito kayo kasi marami pong mga tao ngayon nandoon sa gilid ng Sakit Plaza, nagiinuman. Minsan nakakalungkot kasi syempre kapwa natin Pilipino, no? Salamat sa Lord may simbahan. Salamat sa Lord meron kayong DG na nag-aalaga at mayroong cell group din na nag-aalaga. Dahil kung wala po nag-aalaga, kasama rin tayo doon sa nagliliwaliw paglinggo. Tapos hindi po sila aware na yung kanilang ginagawa ay hindi pwede ipagmalaki. Pag nakikita ko yung mga kababaihan doon na pulang-pula na ang mukha, no, na nakainom na lang, sabi ko, kung abutan kaya ito ng mga anak nila, makita sila, pagmamalaki kaya sila. Pero thank God na definitely not, hindi sila ipagmamalaki. Thank God dahil nandito tayo sa tamang lugar at the right time. Gusto ko lang po mag-share ng isang maigsing mensahe po kasi siguro next year na ulit tayo magkikita, no? January 2024. Share ko sa inyo ang isang passage na sa maraming tao po ay bakit ganito pong telepono na to? Sa mga tao po na matagal na nagbabasa ng Bible ay alam na po nila ito. Pero ito po yung naging pagpapala sa akin
nung ako po ay nagsisimula bilang isang Kristiyanong bata pa, I got saved. I got saved when I was 14 years old, second year high school. At nakilala ko ang Panginoon kasi nagkaroon po ng problema ang pamilya namin. Ang nanay ko, labas-pasok sa ospital. At ang kanya pong doctors, walang makita. Basta nagkakaroon lang siya ng parang panic attack. Tapos may nararamdaman na hindi masabi ng doctor. So, ako po ay sinishare na ng ate ko ng Word of God mula grade 5. Pero hindi po ako naniniwala kasi kami po ay laman ng malaking simbahan. Ang nanay ko po, nung kami po ay meron pang pera, ang nanay ko ay nagpatayo pa po ng chapel. Kasi masyado nga po kaming devoted po doon sa malaking simbahan. Kaya hindi po ako naniniwala sa Biblia dahil ang iniisip ko, naku, Biblia, bagong relihiyon na naman yan. Noong unang panahon, mga panahon na yun, parang napaka-tabu, ipinagbabawal ang pagpapalit ng relihiyon. Kahit na yung relihiyon, yung pananampalataya ay tama. Basta kung saan ka nasadlak, kahit mali na pananampalataya, dun ka na dapat mamatay. Parang ganun. So when I was 14 years old, 3 years after na ang ate ko ay nakakilala sa Lord, nagkasakit ang nanay ko at naalala ko ang ate ko. Sabi niya, kung meron kang gustong hingin sa Lord, mag-pray ka lang, ibibigay ng Lord. So, ginawa ko, challenge ko si God. Sabi ko, pagalingin mo ang nanay ko, maglilingkod ako sa iyo. Nung hapon po na sinabi ko yun, umaga ako nag-pray, papunta ako sa school. Sa hapon po, pinuntahan ko ang nanay ko sa hospital. Wala na po siya doon sa kwarto niya. Dati po ang aming hospital, wala pong ICU. Kung sino po yung pasyente na medyo malala, ilalagay ka lang doon sa kwarto na katapat ng nurse's station. Yun na yung pinaka-ICU. Pag-akyat mong gano'n, nurse's station, ito yung kwarto na kinalagay ng nanay ko. Pagtingin ko, wala na, bakante na yung room. Akala ko po namatay na ang nanay ko. Iyak ako na iyak doon sa nurse's station. Yung pala po, dahil bumuti na po siya mula nung umaga, inilipat siya doon sa pinakadulo kasi may hinihintay silang pasyente, kaya pinagaling siya ng Lord. Simple prayer na nag-challenge po ako at na-challenge ko ang Lord. Sabi ko sa Panginoon, kung pagagalingin mo ang nanay ko, maglilingkod ako sa inyo. Pero hindi po agad-agad ako naglingkod sa Lord. Di ba ganun tayo? Nangangako. Kapag binigay na ng Lord ang gusto, nakalimutan. Ay, nako. Gusto ko lang magkwento sa inyo ng bahagya, bago ko basahin yung aking one of my favorite verses. Alam nyo, marami kami karanasan ng ganyan. Pupunta sa church, ano po. Tapos dati po kasi, nung nandun pa kami sa Geylang, meron tayong church noon doon. Ang mga first time po ng mga guests, pinapapakilala namin sila, sino sila, paano sila nakarating sa church, ganyan. So, nasa harap. Meron pong isa na iyak, hindi pa naibigay yung microphone, halos agawin na yung mic. Mag-pray na po ako! Matibawi na po ako! Mag-pray na po ako, mag-aamo ako kasi kailangan ng anak ko, bla 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 bla. Iyak nang iyak, lahat ng pangako, sinabi. Mag-pray nyo naman po ako, makuha ko ano din, bla bla bla. Ang mo na may holiday, na may days off, etc. etc. At maglilingkod din daw siya sa Lord. At hindi siya absent sa church. At syempre, nagkatrabaho din ang Diyos ay buhay. Amen. Ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Amen. At walang imposible sa Kanya. Syempre, nagkatrabaho. Pero nung nagkatrabaho, bye-bye love. No more. Di na nakita sa simbahan. Ganun natin inaabuso ang grasya ng Lord. Pero purihin ang Panginoon kasi kung saan natin iniwan si Lord nung tayo ay namasyal at nakalimot, pagbalik mo, naghihintay sa iyo at patakbong lumalapit sa iyo. Amen? Kaya napakabuti po ng Lord. So yung akin pong pangako sa Panginoon, natupad po yun 2 years pa after ako nag-promise. 4th year high school na po ako, no ako po ay nagbigay sa Panginoon ng commitment talaga na maglilingkod sa Kanya. And siguro po, mga first year nung ako'y bumalik sa Panginoon, ito pong Romans 12:12 ay naging blessing po sa akin. At ito po ay, alam ko na yung iba sa inyo na nabasa na to or naging bahagi na ito ng kanilang
buhay Kristiyano, but I'd like to share this with you because the meaning, the message, and the intention of the Word of God is still the same. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, mabasahin ko po sa New English Translation. Sabi po dito, rejoice in hope. Magalak kayo sa pag-asa. Endure in suffering. Batahin ninyo ang mga paghihirap. Kung merong mga pagsubok, batain, i-endure, tiisin. Persist in prayer. Magpatuloy sa pananalangin. Tatlong bagay po ang nandito. Rejoice in hope. Habang umaasa ka, habang naghihintay ka sa kung ano man ang hinihintay mo mula sa Panginoon, mag-rejoice ka. Hindi tayo yung mga naghihintay, pero habang naghihintay, parang talunan. Parang hindi ka naghihintay ng positive. Parang wala kang pananampalataya kasi talunan ka. So dapat, kahit na hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong hinihingi, rejoice. Amen. And then endure in suffering. Hindi po puro gabi lang. Hindi po puro bagyo lang. May umaga at merong pagtila ng ulan. So kahit na ano po ang inyong pagdaanan, tatandaan nyo, lilipas din yan. Amen. Alam niyo po, nung ako po ay nagki-chemotherapy, sa mga hindi po nakakaalam, pinagaling lang po ako ng Lord sa cancer. Amen. Praise God. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Ang chemotherapy po ay hindi po madali. Pero tinuruan po ako ni Kuya Ferdy, yung aking ex-boyfriend po. Meron siya shinare sa akin na kwento niya. Sabi niya, noon daw nag-aaral siya, kapag ka natataranta siya sa exams, ang iniisip daw niya, halimbawa ang exam ay alas 9 ng umaga, iisipin daw niya, pagdating ng alas 11, tapos na yung exam. Kapag ang chemo ko ay alas 8:30 ng umaga, sinasabi ko sa sarili ko, alas 10 ng umaga, tapos na. Natulungan po ako ng ganun, at syempre ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Word of God, kapag tayo po umaasa sa Panginoon,